po. Last day na po namin ngayon dito sa Vietnam. So magtutour po kami maghapon. Tapos mamayang hating gabi po, flight na namin pabalik ng Pilipinas. Ayan, morning na po dito. Coffee or avocado? What? How about you, ma'am? Coffee and avocado. Hello, Viet. Avocado or Hi, coffee? Viet. Avocado ito. No, it's avocado. You want To say hello, Vietnam. Yeah. Silk Factory. Diyan po makakabili ng mga damit ng Vietnamese. I mean, mga damit na gawa ng Vietnamese. Yep. Silk Factory. Oh, thank you. Don't worry, we can make this quick. So yes po, good morning. Yes, init pero okay pa rin na init kay buntag pa. So yes, my name is Michael. Welcome pa gihapon sa Vietnam. Kapilan ninyo kaadlaw karon? Sorry, kapilang araw niyo na? Pangatlo. Last day. Yes po, last day na? Last day. So we na mamaya. Okay. Anyway bro, this is a Silk Cultural Museum. So ang atong makita, sorry na. Makikita niyo sa loob is all about silk po siya. At maraming klaseng silk, pero yung highlight po natin today is mulberry silk po siya. Yes po. Mulberry, para yung bunga na nakakain, no? Wow. Pero hindi po yung mulberry talaga yung ginagawa natin silk, kundi yung gawa po siya ng uod. So silkworm po siya. Natawag lang po siyang mulberry silk kasi nga yung mismong uod na yon, kumakain lang po siya ng mulberry na dahon. Yes po. So huwag na natin patagalin. Ito po yung pangalan ng shop natin. Gunting Pat, huwag tayo magbabasa, pero sa mga Vietnamese, Gunting Pat. Gunting Pat. Yung samuan nila, no? Thank you. Gunting Pat. Parang matatae ka na. Gunting Pat. Dito po tayo, pakita ko sa inyo yung mga uod na gumagawa. Wow. OMG. So yes po, syempre uod po siya, ibig sabihin, pero mismong silkworm kasi moth po siya. So ang kaibahan po ng butterfly sa moth, usually ang moth siya, and nocturnal po siya. So panggabi siya active. So yes po, kaya niyang lumaki ng 2.5 to 3 inches ang haba. So yes, nakikita niyo meron tayong iba-ibang colors dyan. May puti at may mga gray. Yes po. So mag-start siya usually yellowish in color po siya. Pero katagalan nagiging puti siya. At bago mapisa ang itlog, nagiging gray color po siya. So malalaman ng farmers kung kailan sila maghahanda ng pagkain ng mga uod. At since maliliit ang itlog, ang lalabas na uod dyan is maliliit din. Pero madali lang din silang lumaki actually. At syempre naman, meron akong maliit na sample dito pero isang linggo na po ito. 1 week. Yan po siya. Buhay yan. Yes po, buhay po itong mga to. At syempre naman po, kung itry mong pakainin ng ibang dahon yan, hindi po yan papansinin. Mas willing po yung mamatay kaysa pakainin ng ibang dahon. Mulberry leaves lang po ang kinakain niya po. Yes po. So yes, nagsistay lang siya as uod for 3 weeks only. Kaya ang mangyayari ngayon, kung feeling ng uod yung sarili niya, mabubuo yung cocoon within 2 to 3 days lang. So, kung hindi natin i-harvest ang silk, magiging moth po siya within 10 to 12 days. Dudura lang siya ng acid, lalabas sa cocoon, continue lang yung cycle niya. However, pag nag-harvest po tayo ng silk kasi, hindi na natin kailangang lumabas ang moth dun sa cocoon niya. Kasi nga naman po, yung acid kasi na sinisikret niya para makalabas ang moth, nagli-lessen siya ng quality ng silk. Kaya, ina-harvest natin yung silk, on the 4th day, pwede na siyang i-harvest, bago makalabas po yung mismong creature. Yes po. Pwede po kayong humawak. Wala na. Pamamatay siya, yes.
Alin ba ang ginagawang silk? Yung kuko niya. Pwede Yung niyo pong kuko hawakan siya, malambot siya, hindi po siya makate. So bago ko po ipakita sa inyo yung extraction, meron na muna ako ipapakita sa inyo. Meron tayong dalawang kulay ng natural na silk na colors. Yes po, yung original color ng silk ay puti lamang dapat, katulad nito. At hindi po exclusive sa Vietnam ang silk. You can find this to almost every countries na siya. So meron ito sa China, Thailand, meron nga tayo sa Pilipinas nito. Kaso lang po wala tayong silk industry. Yan lang, wala tayong factories. Anyway po, ang pride po ng Vietnam is yung yellow na silk. Kasi nga naman po itong yellow na silk, dito po ang mutation nito. So ibig sabihin, ito yung original, pero nung napadpad ang mga OD dito, nag-mutate po sila. Kaya nagkaroon tayo ng yellow variety. Yes po. So ito yung pinaka-pride ng Vietnam kasi dito siya nagsimula lang lahat. So anyway po, itry natin i-harvest ang silk fibers. Manonotice nyo, manipis po ang mga hibla ng ating silk. At syempre naman po, madali lang din siyang mapigtas actually. Yes, madali siyang maputol. So kailangan lang nating tanggalin yung enzyme na nagbe-break ng silk. And we can simply do that by boiling the cocoon. So ang mangyayari ngayon, sir, doon pa lang sa pag-boil, mamamatay na po siya habang inahablot yung silk fibers. Pero pag naubos na po yung silk, huwag po tayong malungkot kasi nga naman delicacy po to dito sa Vietnam. Yung uod na natitira, kinakain po siya. Yes po. Tandaan, ang uod is rich in protein at din silkworm po sila. May collagen din sila. Kaya favorite po nilang snack. For every cocoon, isang silk strand. Yes po. So kailangan natin, since sobrang nipis ng silk strands, kailangan natin ng mas madami pang cocoons kada isang sinulid. So yun po, ipapakita ko doon sa kabila. Po, sir, like, di ba open na siya? It means wala na dito yung uod. Yan, may kumain ng uod. So hindi, pag wala ng uod, hindi na siya pwedeng gawing Pwede silk? pa siyang gamiting silk, pero ibang klase na siya, hindi na siya premium silk. So meron tayong mas lower So quality. mas higher quality pala pag may uod. Kabilang kuko po tayo. Yes po. Wow. Ganun pala yun. Dito lang siyempre po, kahit tayo malalaking factories dito sa Vietnam, ang paghahablot po ng silk fibers galing doon sa cocoon ay kinakamay pa rin. Kasi nga naman po sa sobrang nipis ng silk fibers, hindi po siya kayang ma-detect ng sensors, kaya they're still done by hand. Manual pa rin po. Ganyan po siya. At syempre naman po, hindi katulad kanina na madaling maputol ang fibers. Ngayon, matibay na po siya, hindi siya basta-basta maputol. Huwag po kayong mag-alala, hindi po siya basta-basta napipigtas. Hindi siya, matibay na po siya ating silk fibers. Kahit kumukulo po yung tubig dyan, ang silk enzyme na tinanggal natin, kaya yung mga hibla ng fibers na nakikita mo dito, matik po yung nagdidikit to form a thicker thread. Kaya hindi mo na siya kailangang i-twist, hindi mo na siya kailangang gawin ng kahit ano. Matik lang po siyang magdidikit at magbabind siya to form a thicker thread. Standard po is around 10 cocoons per thread kada sinulid. However po, depende din kasi sa kapal ng tela na gusto mong gawin. Scarf na manipis, maybe you just need around 5 cocoons per sinulid. Or kung gusto mo ng tela pang damit, yung hindi masyadong nakikita yung mga curves natin. So pwede pong gumamit ng 15, 18, 20, depende po sa kapal ng tela na gusto mong gawin. At syempre po, since sinulid po ito, dito po nagsisimula lahat. Lalo na yung pagpaprocess ng mga kaya marami ang kulay po ang silk po. Hindi po siya limited sa puti and yellow only. At syempre, habang iniikot ni ate dyan, hindi tayo mag-worry na didikit ang ibang mga sinulid doon sa mga nagkumpol na sinulid. Kasi nga naman po, madali lang ding mag-dry ang mga silk. Kaya ang mangyari ngayon, meron ka lang mahaba at makapal na sinulid. Pag napakuluan na po siya, kaya pag naubos na yung silk fibers, pwede na po siyang papakin actually directly. Pero yung iba, gusto nila na mas crispy. Ito kasi medyo, pa siya, creamy. Ang lasa po niya is para po siyang nilagang buto ng langka. Pero yung iba, ang taste po nila is, para sa kanila is para daw mani lang na pinakuluan na mani. Nilagang mani. Hindi po. Hindi po siya pwedeng tikman. At syempre po, yung isang cocoon, trivia lang po,
Isang cocoon kayang magbigay sa atin ng 1,500 meters of silk. Ganon kahaba po. Pero kung gusto mo pa ng mas mahaba pa pong sinulid, pag naubos na po yung silk fibers, pwede ka lang po mag-replenish ng panibagong cocoons at dire-diretso lang po yun. Hanggang masatisfy ka sa haba ng sinulid na gusto mo. Ganon lang po siya. So yes, dito sa gilid natin, may makikita ka. Yes. Yes, habihan po siya. Ablon. May ganito tayo sa Pilipinas, ganito bago sa atin. Pwede tayo gumamit kasi ng type ng sinuli dito. Yung bola, abaka, pinya, pwede gamitin dito. Ang kaibahan lang po, silk ang gamit nila at ang purpose kung bakit pinakita dito, kasi required siya ng gobyerno. Dito kasi rin ang culture nila. So yes, sinulid form po ito. Ay, ito din na ito na inabot. Po tayo. Meron pong inabot yan, milk tea. Medyo mainit sa labas, magpalamig na tayo sa loob. Parang gusto na ma-preserve yung traditional na ano. So yes, dito lamang po. At least malamig dito may. First picture dito sa ano, ang dating hari ng Vietnam. Yes po. Kasi nga, before naging communist party ang Vietnam, meron po silang mga hari dati. At hindi po siya sa buong Vietnam. Iba-ibang lugar po yung mga hari nila. So may kanya-kanya silang mga kaharian. Sa north, sa center, ganyan-ganyan. Pero, siya lang napili natin dito kasi nga naipinta siya ng isang painter. At ang highlight lang po ng picture na to is yung suot po niya. Kasi nga made of silk po yan. Noong unang panahon po kasi, only noble people are allowed to wear silk. At specific, ang yellow na silk na sa hari lang siya pwede gamitin. Kaya pag may gumamit ng yellow na silk at hindi ka hari, pwede kang ipapatay. Ganun po sila. Grabe. But anyway po, since wala na po sila, at kung alam niyo yung history ng Vietnam, bago po nag-transition sila, since wala ng royalty, kaya maraming nguyen dito, kasi usually yung mga nobility before, nguyen po yung ano nila. Yes po. So by the way po, bawal na po ang picture. Grabe. Mongolia, Philippine. United Arab Emirates, UAE, Kampuchea. diba? Thailand. Saudi Arabia, Lao. So kalahati lang po ito Ayun ng mundo. po. So ibig sabihin yung ibang bahagi naman ganun din. Kamusta? May mga pangalan talagang kakaiba. Kulay nila ay mga organic din. Ang color ng mga silk. Gusto lang nilang ipaalam sa buong mundo na ang iyo sa Vietnam. Yes, balbas lang ni Manong ang puti dyan. So, yung uban po niya. So yes po. So syempre... Đang dài nữa là chắc ăn. Đang dài nữa mà. Nhiều cái này không kèm nữa. Đang dài nữa là không đủ được. Ok. Kakatapos lang po namin dun sa silk factory. So ngayon naman ay papunta na kami sa lunch. First seafood restaurant. Isang batsa. Wow. Bago kumain, picture. Lady Buddha, wow. Ganda, opo. Naka-bus tayo. Wow, andito pa po kami sa bus. Ito, hindi pa po ito Lady Buddha. Ano pala? Yan, papunta po kami sa Lady Buddha. Yes. Okay, 1, 2, smile. Mabilisan lang po kami dito kasi sobrang init po. As in, super in. Baka andito daw po yung mga mga Buddha na pampaswerte ng love life. So, kaya bumaba po tayo para baka naman maanuhan. Ambunan. Diba? Charis. Joke lang po. Binawi. Oh, dito pala si... Kung saan? Tingnan na picture, no?
Sorry po. Ready, one. Dito lang kasi kayo. Ito po tayo sa Lady Buddha. Ayan. Ito ata po ang kanilang temple. Wala tayong magsasalita, magkakwento sa atin kung ano ba ito. May natutulog po ditong Buddha. Ang ganda. Ito naman po ang natutulog na Buddha. One, two. Ano? Tingnan mo nga. Ito kasi sobrang init. Flowers. Wow. Ganda. Kasi ang tagal ko kasi hindi lang yun fully aircon. Wow, baalis na po kami dito sa Buddha. Wow, ganda. Parang ang ganda. Wow. Nearly 1 hour to sleep on the bus to go to the Jade Museum. You know Jade? Gemstone. Yeah. So 1 hour, so you can take the rest. Thank you. Ganda. Pero ma'am. Papunta po kami ngayon. Andito po kami ngayon sa Jade's Museum. Is it okay to take videos? Apreciado. Oh yeah, of course. Here, it's okay. Apreciado. So yeah. Marami daw po ditong mga jade. Siyempre jade, Jade's Museum. Marami daw po ditong mga bato. So marami naman tayo dyan sa Naga. Kaya okay na yan. Lebih mudah. Ya, lebih mudah. Tip. Dito guys, mean no girlfriend. No. No girlfriend, No girlfriend. no relative, no relationship. Just brother. Younger brother. Get married in Vietnam. Oh, Go Philippines kung Go 14? to do. In the Philippines, only 14. Really? Sorry. Joke. No. Just kidding. Just kidding. Maybe go inside the photo, Inside we use their processed bracelet or Benjamin Bango earring or something, but the high quality at the same but inside. And on your left hand is the original jade. So anybody you know jade? Yes. You know jade, I know him. Know him, I know him not because you really love button there, right? But it had crushed on the surface. So that is why we just put in here to display a decoration. We don't use processed bracelet or Benjamin Bango earring or something because it is easier to back. So
I have a small question for everybody. Do you know Ho Chi Minh resident in Vietnam? Ho Chi Minh. Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh. No city. Ho Chi Minh, the first person president. And why do you talk a lot about him? Because in here we built mausoleum here to honor him and for the country. Now everybody pay attention on the top of the mausoleum here. We have the finest word. Chủ tịch Hồ Chí Minh. It means Ho Chi Minh resident. It's made 100% Vietnamese ruby. Wow. When the moonlight light focus on the ruby, it will flashing and shining. And another people in the great gemstone like diamond, ruby, sapphire, but it's so very beautiful, right? So I talk a lot about the ruby. So what does it look like and how do we collect it? So everybody here we raw ruby. From that raw ruby we process sing hí cao bracelet of Sing hí cao. Yeah. Sing. What does it mean? Sing. Ring. Yes. And so everybody pay attention here. In here, what is this? Okay. Another idea? Yeah, this is tunnel mining. We create tunnel mining to underground to find and collect gemstone. But year by year, it's unstable and very dangerous for the worker inside. So we find change the new method in our to find and collect gemstone. By this way, easier to collect. And after we collect in here, we have the result like this. Different size, different color, like blue, black, purple, yellow, and another color. And the big chain also we process bracelet of Belgian Bango over there, J Bango. Down left hand is the crown of Queen Elizabeth II. The crown has more than 2,000 pieces. So also everybody focus on the middle ruby in Vietnam. Yeah, that's okay. And the next ruby in Vietnam also. And so Namili po ako ng mga tea dito. Pampatulog ko. Mga tea po dito. Mga bestseller daw to. Pampatulog guys. Andito po tayo para magsine. Sana pwede mag-take ng video dito. Ito na ata ang last tour natin bago mag-buffet. Dinner buffet. So ano pong masasabi nyo, ma'am? Sa ating travel here in Vietnam. Super enjoy. Ano pong name mo, ma'am? Tita Dang. Tita Dang! Single and... Wow! Ang dami ko talagang titang ready to mingle. Sama ka na din po sa aming clan. Yan, hi po. Kasama naman ako sa inyong clan. Yes. Association siya. Oo. Association. Pasok na po tayo dito sa loob. Masi-ar muna po mga titas. Dito tayo. Ang dami din ditong flags. Masi-ar muna. Andito po tayo para magsine. Sana pwede mag-take ng video dito. Ito na ata ang last tour natin bago mag-buffet. Dinner buffet. So ano pong masasabi nyo, ma'am? Sa ating travel here in Vietnam. Super enjoy. Ano pong name mo, ma'am? Tita Dang. Tita Dang! Single and... Wow! Ang dami ko talagang titang ready to mingle. Sama ka na din po sa aming clan. Yan, hi po. Kasama naman ako sa inyong clan. Yes. Association siya. Oo. Association. Pasok na po tayo dito sa loob. Masi-ar muna po mga titas. Dito tayo. Ang dami din ditong flags.
Jenny G live ang sine.
ang show, di ba? Grabe, ang ganda. Parang wala nang ganitong cultural dance sa Pilipinas. Nakakalungkot naman. Dito ang galing, grabe. Extreme na malamig. Lalo na pag winter. Tapos pag... Yay! We're here at the Seafood Buffet Restaurant. Wow! So, dito po tayo ngayon mag-dinner. Super excited na ang lahat. Ikot lang tayo. Bida-bida tayo eh. Kaya pakita ko muna po sa inyo ang pagkain. Sorry. Sorry. Garo ka dyan mo nagsisine. Hiling ko ang mukha ko. Galing. Orange. Sige po, si Abel, nilipat na lang siya doon. Mainit ako. Lumipas ako, mainit. Hindi ko lang tuloy kakain yung pagkain. Hindi ba nakakain ni Sexy yung ano yung pagkain niya? Ayang chopstick ang bigat. Alam mo dito na lang. Parang ano. Init ba? Ay, natapos. Pag gusto nyo na ito Siyempre. Hindi, naka-serve na. Naka-serve na sa table. Kain po. Number. Kumuha ka na, Ken? Now, Ano? Parang pinabito. nawa ka na. Dapat malaki yung lagayan. Ang walang galaw na nga po, miss. Yan, very good. Dalawa. Dalawa pa po. Very good sa'yo. Lalagyan. Well, ito na lalagyan. Ibang laptop. Nasa plate na dito. Ano ba to? Ba't sumasama kayo? King crab yan. Ganon. Ba't sumasama? May ari na po ng lobster, kita. Asawa po niya.
asawa po niya. Kaya lang, Okay, kay ma'am po. sino? Ay, ma'am, Malaka? diba? Ah. Yung Ma'am Maricar. Ma'am Maricar, ano may lobster? Sa allergy naman siya. May allergy si sir. Ano to? Dapat sakto lang ah. Okay. Hindi, nadagdagan ko Dapat meron. parang kulang eh. Ayun oh. Sabi mo kulang. Ayun oh. Teka lang. Ilan ba dapat yung dapat? Dapat tayo. Wala. Wala pa ako. Well, pwede mo na lagay octopus, no? Na, lagyan na kita. Ay, nilagyan niya na yung octopus. Hindi, nasa mayan. Bawal ka rin. Pwede natin buksan to. Para may... Yan. After dinner, hindi na po nakaya ng storage ko. So, na-full ko. Hindi na pala na-document yung pagkain ko. Pero ngayon, andito na po kami sa airport. Pauwi na. So, 11 PM po ang flight namin. Grabe. Napakarami. I love Danang! We love Ecosans! Ecosans Travel and Tours! Yan, pabalik na po kami ng Pilipinas. Papunta na kami sa aming gate. Gate 8, here in Danang. Danang Airport. Pabalik na po kami ng Pilipinas. Tapos sa mga unang napuntahan ko noon, parang hindi ako nakaramdam ng ganitong attachment. Ngayon dito sa Vietnam, grabe. Ang ganda po kasi talaga. Like, ang ganda ng country ng Vietnam. Sobrang babait ng mga tao. Tapos yung tour guide namin, sobrang bait niya din. Hindi niya kami pinapapayaan.